balita, ang lalaki sa Cebu City na bigla na lang nanununtok ng mga babae sa mukha. At ang kanyang mga puntirya, yun daw mga may itsura. Ganda ka? Pwes, mag-ingat sa paglilibot sa Cebu City. Dahil may ilang mga babae doon na pumutok ang mukha matapos sapakin ng isang lalaki. Dahil lang sa sila'y magaganda? Naalala ko kasi yung mga nangyari. Parang nag-flashback siya. Pag naalala ko po kasi yung incident, nakakatakot and parang napaka-helpless ko pala. Nagpapaganda ka para sa sarili mo pero sasapakin ka lang pala ng ibang tao. Ang nasa utak ko talaga, sir, makaganti yung magaganda yung susuntukin ko. Hindi ito magandang balita. Isa sa mga sinapak dahil maganda ang estudyanteng si Claire na may sugat pa rin ang ilong 4 na araw matapos siyang suntukin ng nakasalubong niyang estranghero. Medyo masakit pa po yung ilong ko. Kaya hindi pa po ako makapagsuot ng eyeglass ko. Kaya gumagamit po muna ako ng contact lens. Pasado 6:00 ng gabi nitong June 9, naglalakad daw si Claire noon pauwi. Tinanggal ko yung eyeglass ko kasi pupunasan ko sana. Nagpa-fog kasi. May nakita kong vision na may makakasalubong ako na tao. Nang walang kung ano-ano. Ayun, nakarandam na lang ako ng impact sa mukha ko. Nanapak, agad umeskapo. May tumutulo ng dugo sa ilong dito ko, sa bibig ko. Yung dugong na umagos parang gripo. Nataranta na ako, umiyak na ako at sumigaw na ng tulong. Tinawagan na rin niya ang kanyang inang si Beatriz. Ma, nandito ako sa iskinita. Sinuntok ako. Pumunta na yung papa ko, yung kuya ko, yung mama ko. Ang ilong ni Claire nagtamo ng maliit na crack. Kapag makita ko yung tao, makikilala ko. Nakapolo siya tapos nakasling bag. At nung inireport nila sa pulis ang nangyari, naalaman nila na hindi lang pala si Claire ang babaeng nasuntok nung gabing yon. Mag-aalas 7 naman daw ng gabi nung nangyari ang pananapak sa 22 anyos na si Irvet. Pauwi raw siya noon kasama ang kaibigan niyang si Paula. Tumawid kami papuntang dorm. Nang mula sa kung saan, May biglang sumuntok sa akin. kaya ang mukha ni Irvet namaga at pumutok. Fist, tas arm niya yung sinuntok niya dito. Sa din dito. So parang, ting, ha? Anong nangyayari? Ikaw, ma'am, no? Tapos may dumating na mga lalaki. Ma'am, sinuntok ka rin. Hoy, dito. Halika kayo dito. May isang biktima na naman. Kaya hinahabol namin. Diyan ka lang, ma'am. Diyan ka lang. Tumawag tayo ng pulis. Hanggang ang suspect nasa kote ng mga rumisponde. Ma'am, tingnan niyo po yung sumapak sa inyo. I-confirm niyo po kung siya ba talaga. Pero hindi raw namukhaan ni Irvet ang suspect. Mabuti na lang, Namukhaan kasi ng friend ko. ang suspect agad dinala sa presinto. Andun na yung first victim. Tapos hinahanap yung pangatlo daw. Ang pangatlong biktima, si Erica. Hindi niya tunay na pangalan. Nasa presinto rin noon para i-report ang lalaking nanakit sa kanya. At maliban sa kanyang pasa, meron daw siyang ebidensya. CCTV footage. Naglalakad lang daw sa kalye ng barangay Cogon Ramos si Erica. may nakasalubong ako na isang lalaki. Nung malapit na kami sa isa't isa, bigla niya akong siniko. Na-shake yung ulo ko. Alam mo yung pag nabangga ka, tumunog yung ulo mo. Yung ganon. Tapos na-feel ko na yung pain dito sa likod. Sobrang sakit. Ayun, muntik na akong talagang matumba. Si Erica humingi ng saklolo sa barangay. Naisip ko talaga, kailangan talaga niya managot. Pagdating ko, pinacheck ko talaga yung CCTV footage. Pagdating sa presinto, naabutan na ni Erica ang suspect na ang mukha bogbog sarado. Ewan ko kung naawa ako sa hitsura niya na duguan siya. At kanilang nakumpirma na ang lalaking nanuntok sa kanilang tatlo, iisa. Nung papakita ni mama sa picture, sinabi niya na, ito ba yun? Sabi ko, oo, yan yun. Sabi nila na i-check daw ulit yung CCTV. Tapos, yun na-confirm siya pala talaga. Ang suspect nakakulong ngayon sa Abellana Police Station 2. Ayon sa kanya,
Bago pa raw siya nahuli ng mga tambay na tumulong kay Irvet, basag na ang mukha niya. Hapon kasi nung araw ring yon, di umano, nauna na siyang binugbog ng 6 na tao. Nung linggo ng hapon, naglalaro ako ng computer tapos may bata na katabi ko tapos nangungulit yung bata sa akin. Pinagbawalan ko na itigil mo na yung ginagawa mo. Tapos patuloy pa rin siyang nangungulit sa akin. Kaya napikon ako, natulak ko siya. Sa computer shop, inatake na po ako nung may-ari. Tapos hindi ako natamaan, nakalabas ako. Sa paglabas ko sa computer shop, doon na mismo may humarang na sa akin. May sugat yung tinga ko tapos yung mukha ko ay puno na ng dugo tapos hilong-hilo ako. Sa galit ko sir dahil sa pangyayari na yun, hindi talaga matahimik yung utak ko kaya napag-isipan ko na gumanti. Mahina ang mga babae, hindi sila masyadong agresibo kaya doon ko na labas yung galit ko. Nasa isip ko na rin yun na yung magaganda yung susuntukin ko kasi pag pangit wala rin namang kwenta. Sa tingin ko magkakaroon ng kwenta yung ginagawa ko eh. Dahil sa kagandahan po nila sir. Feeling ko ni-reason out niya lang yun para i-justify yung pananakit niya sa mga babae. Nagpapaganda ka para sa sarili mo pero sasapakin ka lang pala ng ibang tao. Humihingi ako ng tawad sa kanila kasi hindi maganda yung nagawa ko sa kanila at masakit din yun sa kanila pero ang lahat ng yun ay nagawa ko dahil lang naman sa ginawa rin sa akin. Siguro kuya, hurt people. Pero kuya, kahit sino pa yung nanakit sa'yo, wala ka ding right. I know na nasaktan ka lang din. Tao ka pa rin. May morals and values ka pa rin naman. Pero wala ka ding right manakit ng babae just because we're vulnerable. No woman deserves to be hurt. Mga 8 na katuig nga, wa na may magkapanan niya, komunikasyon kay pansa diri nagsuroy-suroy. Ako yun ang kuanon siya nga, magbagoon ta siya kung galingon, mga muuli na sa mua. Hindi lang yung first time sir na nabugbog ako eh. Maraming beses na po. Well, it's up to the person. If he wants to file charges dun sa part na nanakit sa kanya is karapatan niya naman po yun. Pag may makasalubong akong lalaki, parang, hala, baka sasaktan na naman ako. Pag naalala ko po kasi yung incident, nakakatakot and parang napaka-helpless ko pala. Gusto ko maging matatag ako kasi ganun nila ako kilalain. I'm a strong woman. Di ko gusto na magiging problema na naman yung trauma ko. Kaya pinipilit ko yung self ko na maging matatag talaga. Kaya tuloy ang pagsampa nila ng kasong serious physical injury laban kay Albert. Pagka napatunayan pong may sala talaga ang ating suspect is, ang minimum po is 5 to 7 years and ang maximum po is 10 to 12 years. Possible psychological mechanism is yung tinatawag na projection. So if a person is experiencing inner turmoil sa ibang tao, na ma-manifest niya yon by giving aggressive behaviors to express yung emotions na hindi niya na-express in the past. Hindi excuse ang manakit ng tao. Kung napatunayan natin yung offender ay under the influence of prohibited drugs during the time that he committed the offense, pwede siya makasuhan ng violation ng RA 9165 or yung Comprehensive Drugs Act of 2002. Pinupush talaga namin yung kaso niya kasi baka gawin pa niya sa iba yung ginawa niya sa amin. Yan yung yung price to pay na ginawa niya sa mga babae. Kasi akala niya babae lang kami. Hindi kuya. They have no right, na galawin ang mga babae dahil sa suot niya o kahit sa kagandahan niya. Tungkulin ng bawat isa sa atin, igalang yung ating kapwa. Hanggang ngayon, may babae pa rin na nabibiktima ng toxic masculinity ba? Or mindset ng mga lalaking, ibang lalaki ba? Babae ka lang, madali kang masaktan, vulnerable ka. Kaya ikaw yung namin, target namin.